Magbabalik nga ba ang laglag bala sa ating paliparan? Well, viral ngayon sa social media ang isang post kung saan nagpapahiwatig ng pagbabalik ng laglag bala sa NAIA. Bagong Pilipinas, bagong NAIA. Wow, napakaganda naman talaga ng tagline ng ating kasalukuyang administrasyon, mga kapolitika. Bakit natin ito pinag-usapan? Kasi ito yung naging promise, ito yung naging pangako ni kasalukuyang President Bongbong Marcos, mga kapolitika, para dyan sa NAIA. Kasi inulan ng batikos ito, di ba? Samot-saring issue yung naglabasan, dito yung issue ng daga na pag-alagala dyan sa NAIA, itong ipis at itong sorot. So, klase-klaseng peste, present lahat, mga kapolitika. At viral po yan lagi sa social media at napapanood yan ng buong mundo. At lagi tayong present dito sa pinaka-worst na airport sa buong mundo. Grabe talaga ang nangyayari dyan. So, mabuti naman itong plano ni BBM na within 6 months daw is meron ng bagong NAIA. Magkakaroon na ng bagong NAIA. Well, abangan lang natin yan, mga kapolitika. Tine-expect natin na sana ay matupad yan, matuloy yan itong sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Okay, kasi 'di ba nabili na nga itong airport ng San Miguel Corporation, ng private company, at sana naman ay magkaroon ng pagbabago ng sitwasyon dyan sa NAIA kasi nakakahiya na sa buong mundo, mga kapolitika. Dyan nagkakaroon ng first impression yung buong mundo kasi kung anong klaseng airport meron yung isang bansa is yan na yun as a whole. Isipin nila na hindi lang yung airport yung hindi maayos kundi yung buong bansa. Okay, dyan sila nagkakaroon ng impression kung anong klaseng bansa yung kanilang pupuntahan, mga kapolitika. So kung hindi maganda yung airport, of course, yung buong bansa is damay na rin. Ganun po yun, mga kapolitika. So, sabi dito, kasi may napunda akong balita kahapon, mga kapolitika, na kung saan is naglaan si Ramon Ang, itong may-ari ng San Miguel Corporation, naglaan siya ng 17.6 billion na pondo para sa modernization ng NAIA. Magandang balita po yun para sa ating mga passengers na pupunta dyan sa NAIA. At kasi ang NAIA medyo luma na talaga ito, mga kapolitika. Napag-iwan na tayo ng mga airport sa mga karatig bansa natin, especially dito sa Singapore, sa Indonesia, sa Malaysia. Ang gaganda po ng mga airport nila, mga kapolitika. Yung sa atin parang panahon pa ni 19 kupong-kupong. Okay? So, kailangan na talagang i-rehab ito, mga kapolitika. At sa tingin ko, tama lang na nabili ng private company. Kung meron naman talagang pagbabago, well, maganda po yun. Pero kung nabili ito at wala nang pagbabago, parang useless lang din. Kasi parang sa tingin natin is hindi na talaga kaya tustusan ng gobyerno na pagandahin itong ating airport kung kaya ibinenta lang ito sa isang private company, itong San Miguel Corporation. Now, going back tayo dito sa sinabi ni Bongbong Marcos, aside pala dito sa mga peste, mga kapolitika, is meron na naman na bumabalik daw itong issue ng laglag bala. 'Di ba nung panahon ni Pinoy is uso ito at lagi itong nabatikos itong former president kung saan is hindi nasusolusyon itong laglag bala dyan sa airport. Kasi alam natin na sila lang din yung mga personnel dyan sa airport ang gumagawa ng kalokohan na ito. Now, nung panahon ni Pinoy, hindi ito nasolusyonan. Now, here comes Duterte is yun talaga tumino yung mga personnel dyan sa NAIA kasi sinabihan sila ni Duterte na kung hindi sila tumino is ipapakain yung bala. Okay, ipapakain yung bala kung sino man ang gumagawa ng kalokohan dyan sa NAIA, mga kapolitika. Okay, siguro bakit ito pag-usapan? Kasi siguro kailangan ng kamay na bakal para tumino naman itong ating airport, mga kapolitika. Okay, so sana lang talaga, mga kapolitika, magkakaroon ng bagong kaya niya kasi ito yung promise ni kasalukuyang administrasyon Bongbong Marcos na magkakaroon ng NAIA within 6 months. Well, kung ganun is siguro abangan lang natin kung magkakatotoo nga itong promise. Kasi napakalaki po ng pondo na nilagay dyan. Partnership po ito ng gobyerno, mga kapolitika, at ng private entities. So, hindi lang po itong si Ramon ang gumastos dyan, pati na rin ang gobyerno. So, sana hindi masayang yung gagastusin dito sa NAIA, dito sa rehab.
At maganda po ang layunin ng ating Pangulo dyan kasi from 35 million na passenger ang target nila mga kapolitika after ng rehab kasi of course, kung magandang airport, marami ang maingganyo na mag-travel dito sa ating bansa. From 35 million is gagawin daw 65 million. So, malaking impact po yun sa turismo ng ating bansa mga kapolitika. Okay? So, yun lamang ating masasabi mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masasabi dito sa pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong airport daw, bagong NAIA para sa ating bansa. Again, kayo ay bago pa lang to sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe for more videos.